Hello po muli mga tambay, mga kabayan. Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan lahat mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong pahayag ni Senator Soto. Ito pong mga nakarang araw na talagang gigil na gigil po siya at masamang-masama ang loob, lalong-lalo po na nagkaroon po ng issue ang Senado na may gumagamit po doon na MJ o pinagbabawal na damo. Siya po ay nagsalita at sinasabi niya ito daw po ay kanyang advokasya, ang pagsugpo po sa pulburon at sa pinagbabawal na damo. Advokasya mo pala yan. Tumanda ka na riyan. Naging senior citizen ka na. Ilang termino ka ng senador, bakit hindi mo yan isinabatas? Isinabatas mo sana yan. Hindi lang po kailangan ng weekly pulburon testing. Hindi po kailangan ng weekly. Ang kailangan po ng taong bayan, isabatas. Maging batas na po yan. Hindi po ba? At kailangan na po ang hair follicle drug test. Sa buhok. Hindi po sa ihi. Hindi po ba? Lahat na po. Yan po ang hirap kay Senator Soto eh. Nagmamagaling po siya na ito daw po yung kanyang panukala at advokasya. Maniniwala pa po ba tayo rito? Ni hindi mo nga na ibatas yan, mga kababayan. Pakinggan po natin ang balita. Sobrang nakakahiya yan. Yung pa naman ang isa sa mga pinaka-advocacy ko, di ba? Tapos may mga balitang ganyan. Nakakahiya yan, nakakahiya sa mga kababayan natin. Sa Senado pa, kapal naman nila. Nagulat si Senador Vicente Tito Soto III nang marinig ang balita na ilang empleyado umano ng Senado ang nakaamoy ng marijuana sa loob ng kanilang tanggapan. Aniya, ngayon lang nagkaroon ng ganitong issue. Paliwanag ng Senador, noong panahon niya bilang Senate President, laging may random drug testing ang mga empleyado. Magandaan niya ang ganoong hakbang dahil napipilitang umiwas ang isang individual sa paggamit ng ipinagbabawal na droga. If I'm not mistaken, at least once a week. Hindi naman lahat eh. Pili-pili lang. Itong office na ito ngayon, bukas isa sa ganitong office. Tapos sa isang office ito. Remember, meron tayong tinanggal na abogado, ayaw magpa-drug test. Bunsod ng issue, itinutulak ni Senador Tito Soto ang pagsasagawa ng random drug testing. Ito ay upang masiguruan niya na walang gumagamit ng iligal na droga sa institusyon, makapag-ingat ang mga empleyado at makita ng publiko na nag-iingat ang Senado. I'm informing the media right now na dapat gawin ng yan. The call is to the Senate leadership na ibalik nila yung dati kong order dyan na random drug testing. Sinegundahan naman ang mungkahing ito ng ilang senador. Kabilang na dito si Senator Ronald Bato de la Rosa na chairperson ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Sa isang text message, sinabi nito na magandang hakbang ang pagkakaroon ng regular na random drug testing upang matiyak na mayroon silang drug-free workplace. Sinuportahan din ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang panawagang ito para sa lahat ng mga opisyal at staff ng Senado. Bukas rin si Villanueva na sumailalim sa anumang uri ng drug testing na mahalaga hindi lang anya para sa kanilang mga senador, kundi sa lahat ng mga civil servant na manguna bilang ehemplo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Tingnan niyo po, pagka po politiko na hindi gumagamit ng pulburon, madali po silang magbigay ng test. Willing po sila magpa-test. Pero pagka po ang politiko ay meron pong agam-agam na muka umano sila gumagamit ng pulburon, hirap na hirap po magbigay ng oo at walang problema kung sila po itetest. Di po ba? Narinig po natin yan sa Pangulo. No? Hindi niya kailangan? No? Hindi siya magpapahair follicle. Di ba? Drug testing. Bakit kaya? At dito naman po sa senador na si Tito Soto, mga kababayan, bakit ayaw nyo pong isabatas? Mga mambabatas po ito. Gumagawa po ito ng batas.
Napakaganda pong panukalang batas ito para po sa lahat ng empleyado, hindi lang po mga senador at hindi lang po staff ng Senado. Bakit po nila ayaw isa batas? Para po sa kanila. Bakit kailangan random lang? Voluntary? Kailangan voluntary lang. Bakit po? Bakit po ang pag-ordinaryong Pilipino? Obligado tayong magpapulburon test sa lahat ng klaseng test. Bakit po tayong ordinaryo? Kahit po tayo kumuha ng lisensya, passport, NBI clearance, mag-apply ng trabaho, lalong-lalo pagka tayo mag-abroad, bakit kailangan po natin na obligado tayong magpapulburon test? Bakit po ang mga politiko voluntary lang at walang batas? Kaya nga po sinusulong ito ni Pulong para po obligasyon na po ng mga politiko. Obligasyon na po nilang magpa-pulburon test. Obligasyon na po. Buwan-buwan, kahit linggo-linggo. Itong sinasabi ni Tito Soto. Kahit linggo-linggo. Kahit sabihin niya, random. Pero batas ang kailangan namin. Ang kailangan ng Pilipino, batas, hindi po salita at pagpapopogi. Di po ba? Tumanda na yan Naging senior citizen na yan Pabalik-balik pong senador yan. Pero wala pong nagawa yan, maliban lang po. Naobligahin niya lang. Random testing lang sa kanyang institusyon. Sa kanilang institusyon. Nakita niyo po? Hindi po ba niya alam, dahil tumanda na siya riyan, hindi po ba nakikita ni Senator Soto? Laganap na laganap ang gumagamit ngayon ng mga politiko umano ng pulburon at ng MJ? Hindi po ba? Kung ang Vice President na nga mismo nagsasabi, hinahamon niya lahat ng mga politiko sa House of Representatives, pati sa Malacanang, pati sa Senado, sabay-sabay magpapulburon test. Meron po bang sumagot? Meron! Iilan-ilan. Pero hindi lahat. Kasi walang batas. At sumunod ba sila sa Vice President? Hindi. Kasi wala pong batas. Ayaw nilang gawing batas. Ganyan po ka-special sila. Kaya po napaghahalata sila na marami silang itinatagong lihim na ayaw nilang mabunyag sa taong bayan. Lalong-lalo po pagka-issue na po ng pulburon at ng MJ ang pinagbabawal na damo. At lahat ng klase ng bawal ay baka matuklasan po sa kanilang pagkatao at sa kanilang mga dugo at sa kanilang mga buhok. Hindi po ba? Katarantaduhan po ito. Nagpapabango lang po ito si Senator Soto. Komento ko po. Nagpapabango lang sa kanyang institusyon. Pero ang totoo, hindi po ito makakatulong. Ang makakatulong po at ang dapat gawin nila, pangkalahatan, dahil hindi lang po sa kanilang institusyon ang may nahulihan at may issue na gumagamit ng MJ at pulburon. Sa lahat ng ahensya ng gobyerno meron, pati sa baba, magmula sa taas, sa Malacanang, meron. Hindi po ba? May umamin nga ron Di po ba yung namatay ang asawa dahil overdose yata umano sa pulburon? Di ba sa Beverly Hills? Umamin yung asawa na gumagamit sila. Nahando sa Malacanang yun Nakita niyo po yung mga katarantaduhan nito mga ito. Pero ayaw nila isa batas. Di po ba? Katulad po nito ni Senator Soto, tumanda na po yan. Grabe na po yan. Hindi lang po 20 taon yan naglilingkod sa Senado. Pero naisa batas po ba niya yung sinasabi niya? Na yan ay isang yan tinututukan? Advocacy niya yan? Yang paggamit ng pulburo na yan ng MJ? Sige nga. Puro ka lang salita. Wala ka naman say, wala ka naman ginawa. Puro lang random. Pates. Pero hindi mo naging batas, hindi mo na isa batas. Di po ba? Bakit? Di ba? Kasi kita po natin Pati po sa mga kapulisan, umano.
Meron din gumagamit dyan ng pulburon. Damo. Ganon din sa AFP. May gumagamit din dyan umano. Hindi po ba? At ganon din po sa mga departamento. Meron din tsak dyan umano. Hindi po ba? Napakarami. Pati nga sa mga kapitan. Barangay tanod. Hindi po ba? Konsyal ng barangay. Mayor. Vice mayor. Konsyal ng bayan. Gobernador. Vice governor. Pati ang mga bukal. Lalo-lalo mga congressman. Hindi mawawalan dyan umano na gumagamit ng pulburon. Di po ba? At lahat ng mga empleyado ng gobyerno, hindi mawawalan ng gumagamit dyan. Dahil talamak na talamak ngayon ang pulburon sa ating bansa. Di po ba? Pero makakarinig ka lang sa isang mambabatas, katulad ni Soto, ni Senator Soto, na siya ay dismayado. Eh di ba lalong dismayado tayo dahil ang naglilingkod sa atin, hindi natin alam, mga lulong pala ito. At mga addictus pala ito ng pulburon at ng MJ. At lahat ng klase na pinagbabawal, karga-arga nila. Di po ba dapat tayo madismaya kaysa rito sa sinasabi ni Tito Soto? Hiyang-hiya naman kami sa iyo. Ipagmamalaki mo pa na advokasya mo yan. Wala ka naman nagawa, puro salita. Di po ba? Kung advokasya mo yan, ginawa niyong batas yan. Para sa inyo. Bakit ang tanong ng taong bayan at tanong ni Kamanong? Pagka kayo na ang masasagasaan, iniipit nyo at ayaw nyong gawing batas pagka kayo na sasagasaan. Ganun po ba? Pero pagka kaming may hirap at middle class, napakabilis nyong gumawa ng batas. Di po ba? Lalo-lalo na. Pagdating sa pera at pagkakaperahan ninyo umano, diyan kayo mabilis. Yata umano. Pagdating na sa pakinabang, hindi kaya? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong, mga kababayan. Ang pinagtataka lang natin, napakaangas magsalita. Advokasya na advokasya. Pero ayaw naman nila isabatas. Sa mga politiko, sa ating kasi mga ordinaryong mamamayan, talaga obligasyon po yan. May batas na para sa atin na kailangan natin na magpa-pulburon test sa mga papasukan natin trabaho dahil hindi tayo tatanggapin nila. Pagka tayo positibo dyan, di po ba? Mag-apply ka nga lang ng security guard. Buti kung tanggapin ka kung wala kang pulburon test. Sige nga. Samantalang sa mga politiko, nagiging senador, nagiging presidente, nagiging vice president, nagiging congressman, gobernador, mayor, kapitan, walang obligasyon na magpulburon test. Wala. Kusang loob lang, voluntary lang ang kailangan. Ganong kawawalang hiya umano itong mga ito. Mga ginagawang tanga at bobo ang mga Pilipino. Itong mga walang hiya na ito umano. Ganyan po sila. Kakakapal ang mga pagmumuka. Mga kababayan. Di po ba? Ang kakapal ng mga pagmumuka. Dadaanin lang tayo sa media. Pagpapapogi. Di ba? Sana may gumising po. Sana. Tutukan po nila yan. Dahil napapanahon na po isabatas yan. Dahil umuugong na po. Laganap na po ang gumagamit ng pulburon sa ating bansa. Pero wala pang iisang tao pa lang. Di ba? Yung grupo pa lang ni Pulong sa Kongreso. Pero po, sinupalpal na nila. Ayaw na nilang bigyan ng pagkakataon maisabatas yung panukala ni Pulong. Sa Senado kaya, sino naman kaya ang matapang na bubuhayin at ipupus nila na maging batas yan para sa sarili nila at lahat ng empleyado ng gobyerno? Di po ba? Lahat na magtatrabaho sa gobyerno, kailangan po yan isabatas nang makita po natin at mabawasan na po ang mga demonyong gumagamit ng pinagbabawal na MJ, pulburon. Di po ba? Sana may tumayo po dyan.
May YAG balls po sana. Sana, tayuan po yan. Katulad po ni Senator Bato. Hindi po nagawang isabatas ni Tito Soto. Sana po. Pagtulong-tulungan po sana. Bigyan sana ng suporta at isabatas para po sa susunod na halalan. Kung may darating na halalan sa susunod, makita na po natin na lahat ng mga politiko ay kailangan itest sa buhok at sa dugo at hindi lang sa ihi. Hindi po ba? Nang makaiwas tayo sa mga gumagamit na mga buang, mga bangag na naglilingkod sa atin, maiwasan na po natin na magkaroon pa muli tayo na naglilingkod sa ating bansa ng mga bangag. Di po ba? Mahirap po yan. Kaya po ang bansa natin ay pinag-uusapan sa buong mundo na nagkaroon daw po umano ng presidente ng Pilipinas na gumagamit ng pulburon. Kaya po nagkandalechi-lechi po ang ating bansa. Lalong-lalo po nung ipinatapon pa nilang kidnapping ang dating Pangulong Duterte. Ibang klase po. Sana po. Kaya po, mas kabibiliban. Bibilib si Kamanong dito kay Senator Soto. Kung ang sinabi mo, Senator Soto, panahon na para isabatas. Yan. Bibilib po ako sa inyo, Senator Soto. Kung ganyan ang sinabi nyo sa taong bayan, na panahon na para maging batas na para sa amin. Hindi lang random. Talagang obligasyon na namin na magpapulburon test. Every 3 months, igawin yung batas. Hindi po ba? 4 na beses isang taon kami kukuha na ng buhok. Hindi po ba? Yan. Yan ang kapanipaniwala. Hindi yung ipagmamalaki mo sa Senado lang. Samantalang ang gumagamit ng pulburon, magmula sa baba hanggang sa taas meron. Katarantaduhan yan. Papogi. Sanay na sanay kang magsalita umano. Palibasa. Sanay na sanay. Mambola umano. Itong tao na ito. Dadaling ka lang na parang artista. Papogi. Sanay na sanay po magpapogi. Hindi na po tangat bobo ang mga Pilipino ngayon. Alam na po ng mga Pilipino ang tama't mali. Lalong-lalo po, kailangan po namin na maging batas na po yan. Dahil po, napakahirap po ng pinagdadaanan namin. Ninanakaw na po ng mga magnanakaw at mga demonyong politiko ang pera umano ng taong bayan. Tapos, malalaman mo pa, magnanakaw na nga sila. Gumagamit pa rin ng pulburon. Nakita nyo po mga kawalang iyaan yan, umano. Napakasakit malaman ng ganun. Ninanakawan ka na. Ang nagnanakaw pa sa'yo ay lulong sa pulburon. Unbelievable, mga kababayan. Yan po kung ang komento natin sa nagmamagaling na advokasya raw po niya ang sinasabing pulburon, mga kababayan. Advokasya niya na hindi naman niya naibatas itong tao na nagmamagaling, mga kababayan. Nagmamagaling po. Unbelievable. Maraming salamat po sa gusto po ng Tambayan Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At sa mga subscribers po natin, maraming salamat po, mga kababayan. At ganun din po sa mga nagla-like, share, comment, and subscribe. At sa mga magsusubscribe pa po, thank you po, mga kababayan. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo. At ganun din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po sa inyong lahat. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut ng 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Silona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Teodorico Erguisa Jr., Arfel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK Team 88, at si Michelle Yamaguchi Vlog, at si Norma Garcia, at si Gay at Shena, at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po, mga kabayan, sa mga tulong po at pangkape na inyo pong binibigay sa inyong lingkod. Thank you po. Mabuhay po kayo, lalo po, maingatan po kayo sa inyong mga paggawa.
At syempre po yung dasal at panalangin po natin mga kabayan. Huwag po natin kalimutan na hindi po natin isama. Kailangan po natin isama, magkaisa po tayo. Na isama po natin sa mga dasal na maingatan po ang ating Vice President at ang pamilya Duterte. Ang Vice President po syempre, lalong-lalo po maingatan po siya sa mga masasama. Maingatan po siya at hindi po siya magawa ng mga katarantaduhan ng mga masasamang nagbabalak po sa ating Vice President. At ganoon din po sa ating dating Pangulong Duterte na mailayo rin po siya sa kasamaan at syempre po madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga dasal. At ganoon din po tayo mga tambay, magdasal po tayo at manalangin na tayo rin po ay maingatan at ang ating sambahayan ay maingatan din po. Sama rin po natin sa dasal ang mga pamilya natin. Siyempre po, lalong-lalo po tayo, mga kababayan. Maraming salamat po mga kababayan. Ingat-ingat po sa muli. Paalam. Bye-bye.